Nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong buhatin yung dalawa kong apo na isang 9 na taon at isang 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay. JJ, you are the floor. Mr. Chair, before we continue with our inquiry into the violence, harassment, intimidation, and other criminal acts committed before, during, and after the conduct of the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections, I would just like to make put into record an extremely concerning, alarming, which recently transpired act that happened on record. Hindi ko na masikmura talaga, Mr. Chair, tila parang lubos ng binabastos ang ating kagalang-galang na Kongreso at ang mga miyembro ng bumubuo ng komitibang ito. Parehong mga salarin ng ating iniimbestigahan. I am furious and appalled beyond words because of this incident, Mr. Chair. As you recall, Mr. Chair, our last witness during our last hearing, May 2022, 2024, Ms. Renalyn Rianzales, buong tapang pong isiniwalat ni Ma'am Renalyn kung ano ang nangyari sa kanya nung nakaraang barangay SK elections in 2023. Naikwento niya sa atin noong October 28 habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga kandidato sa Purok Magaling ay bigla na lang may mga dumating na mga 7 armadong kalalakihan. Pinalibutan, tinakot siya at kinasahan ng mga high-powered armalites and guns. Tila baga mensahe nito ay kung tumuloy kayo sa pangangampanya ay papatayin namin kayo. Ngayon, 2 araw lang pagkatapos niya tumistigo dito sa ating komitiba, dito sa mababang kapulungan, another incident of harassment, violation, violence occurred. May 2022, she served as one of our resource persons and witness. In May 2024, at 3:15 in the morning, kasama niyang natutulog ang kanyang 2 apo. Alas 3 ng umaga, madaling araw, bigla na lang nilooban ng mga grupong armadong kalalakihan. Gaya ng dati, na nakamaskara, gaya ng dati, may dalang high-powered armalites, gaya ng dati, tinutukan ang ating witness. Mr. Chairman, this tramples on the very essence of our legislative process. This tramples upon the very essence of our democracy. This tramples upon the very essence of finding and ferreting out the truth. Isipin ninyo, nag-witness dito, May 2022, 2 days later, nilooban yung bahay. Anong paliwanag natin doon? Atin na pag-alaman, mga active police ng Lucena ang mga ito, Mr. Chair. It's the same pattern. This certainly cannot be a mere coincidence. Kagaya ng dati, klaro ang mensahe nito. Masasamang loob na hoodlum. Kung tumuloy kayo, Ma'am Renalyn Rianzales, sa pagpapastestigo,
laban sa pulis, papatayin namin kayo. Mabuti na lang, Mr. Chair, na itong mga pulis na ito ay nahuli pagkatapos ng insidente base sa mga reports na natanggap ng inyong abang lingkod. Kasalukuyan pong nakakulong ang mga pulis na ito. Nandito po si Ma'am Renalyn Rianzales. I think she's with us. Nandito po siya. Andiyan ba si Renalyn Rianzales? Ma'am, gusto ko lang po iparating sa iyo na taus-puso po akong nagpapasalamat sa iyo. At buong tapang po kayong humarap muli sa komitibang ito. Kasi kung hindi nyo po ipapakita ang lakas ng loob at ang tiwala sa Kongreso, hindi po natin maiaayos ang mga problemang hinaharap ng ating bansa pagdating sa mga halalan. Mr. Chair, can you imagine what happened to her during the barangay elections? 2 days after she testified in this committee, same acts were committed against her again. Ma'am Renalyn, pwede mo ba may kwento sa amin yung malagim na pangyayari sa araw ng Biyernes, alas 3 ng umaga? Before you, bago po kayo magsimula ng inyong salaysay, upo na po kayo, nakapanumpa na po kayo noong nakaraang hearing. At nagpapasalamat po kami sa tapang na pinakikita po ninyo. No? Hindi po biro, kasi nabasa ko po yung news article eh. And all the members have the copy of this news article, and at the same time, nagulat din po kami that after our investigation, 2 days after, ay nilusob ang bahay ni Ma'am Renalyn Rianzales. Thank you so much po sa pagiging strong po ninyo. But alam po namin sa puso at isipan nyo, naroon po ang takot. Rest assured po na yung ating pong Kongreso, we will do our best to protect you and your family, and at the same time ay magkaroon po ng absolute resolution itong iniimbestigahan po namin. And the Deputy Speaker, J.J. Suarez, already gotten the approval of this committee and the Speaker to protect your family. At hindi po kami titigil hanggang hindi po natin nakikita ang katotohanan kung sino nasa likod po nito. Sige, makakaano na po kayo, makakapag-proceed na po kayo. Ako po si Renalyn Torres Rianzales. Nasa 8 taong gulang. At kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung 2 kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yung po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po doon sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis. Dapa. Kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung
Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha. Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong batin yung dalawa kong apo na isang 9 na taon at isang 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa hepe po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po akong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Congressman, I think Congressman JJ, this is not only a direct attack on them but a direct attack to us. Dahil po they wanted to obstruct yung ating pong ginagawang investigasyon, and by doing that ay yung fear factor that they wanted to employ upon you for you not to attend on this hearing. And for that, it is really an attack to this institution. And that's why Congressman JJ Suarez, Yes. you want to proceed? Mr. Chair, you know, I've been a congressman for 4 years, 5 years now. And previous to my position, you know, my parents also became representatives of the district that they used to represent. And I think this is the first time lang that I can recall na may ganitong pangyayari. Na merong tumestigo sa mababang kapulungan at ikwento yung karanasan niya kung saan tinakot, pinalibutan, tinutukan. At pagkatapos nun, ng kanyang pagsisiwalat ng katotohanan, 2 days after the fact, it happens again. And this is not anymore during, before, or after a barangay election. This is an ordinary times, Mr. Chair. Sa sobrang takot po ng witness natin, siya na po ang nagsabi, sarili niya na pong anak ang nagsasabi na wag na kayo pumunta dyan. Mr. Chair, paano po natin mabibigyan ng kapayapaan
ang mga kababayan natin kung sa mga ganitong bagay, yung mismo mga inaasahan natin na poprotekta, magtitiyak ng ating kaayusan at katahimikan, sila pa mismo ang nasa likuran. So, it's disturbing to me because it violates the very essence of why we are all here. It breaks the very fabric of society. And Mr. Chair, I think as duly elected officials, members of this committee, we need to make sure that, number one, kung sino man ang nasa likuran nito at kung sino ang nasa likuran ng mga taong nasa likuran noon, ay mabigyan po talaga ng tamang hustisya. Pangalawa, yung mga magwi-witness dito sa atin, whatever committee, may this serve as a lesson to us all that they need to be protected, that they need to be given ample support. Dahil napakahirap po ng ginagawa nila, nahaharap sila dito sa ating committee in front of the millions of Filipinos who are viewing us either through TV or Facebook. Malalaman kung sino sila, malalaman kung ano nangyari sa kanila. Dapat siguro, masiguro din natin na nabibigyan natin sila ng tamang seguridad. Ang nakakalungkot po ay yung inaasahan po nating dapat magbigay sa kanila ng tamang seguridad, ay sila pa po yung gumawa nun sa kanila. Deputy Speaker, kasi dun sa report no, that was submitted to this committee, identified yung 8 policemen. They were identified, no? Na-identify po to, no? Siguro tanungin natin ang Quezon, ano, yung COP or yung chief of police ng you are the acting chief no ngayon, no? Ikaw yung hepe ngayon ng Quezon? Yes, sir. Pero na-relieve din po ako, sir, noong May 24 dahil po sa insidente na yan, sir. Dahil sa incidente ito na na-relieve ka? Yes, sir. At itong 8 ito na-identify na sila talaga ang pumasok doon sa bahay ni Mrs. Rian Sales? Yes, sir. Kami na rin po ng aking investigador, sir, ang personal na nagtulong na pag-iimbestiga kasi, sir. How are these people been identified? Through sa CCTV, sir. So nakita talaga sa CCTV na pumasok sila sa bahay? No, sir. Doon po, sir, nung pagpunta nila sa Barangay Bara at based po sa statement ni Ma'am Renelyn, tsaka po, sir, doon sa pagbalik nila sa police station. Nasaan na itong 8 ito? Nakakulong po, sir, ngayon. So ngayon nakakulong sila? Yes, sir. And I think it is important on this hearing that I think we need to have a motion to invite these 8 that perpetrated that incident, that crime against Mrs. Rian Sales. Hindi natin to palalagpasin dahil sa ginawang ito, and we will be calling also the attention of our Chief PNP, si Chief PNP Marbil, no? Just come to think of it, May 22, nag-conduct tayo ng hearing with this witness, and then after 2 days, pinasok ang kanyang bahay. Di ba? Clearly, ito'y pananakot sa ating mga witnesses para wag mag-appear dito sa kongresong ito. And we will be inviting, because this concern our national leadership, our national organization. Dahil may mga ganitong klaseng pulis, oh. Again, sasabihin po namin sa inyo, we have talked to the Speaker and to the Chief PNP, asking us, di ba, na tignan yung mga organisasyon na minsan ay napapahiya yung ating mga kapulisan. Pero kung merong ganitong klase ng mga pulis, di ba, na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, I think, Mr. Chairman, members of this committee, mahirap masundan yung ating usapan ngayon. We have to cleanse our organization. Okay? So, Yaman. Congressman Paduano, you are recognized. Before you proceed, Congressman Paduano, the chair would like to acknowledge the presence of Congressman Bosita. Go ahead.
Thank you, Mr. Chair. Just a quick manifestation, Mr. Chairman. This is what happened with the witness. It's not only an attack to this committee. This is an attack to the institution. Yes. Well, in fact, Mr. Chairman, though they are now detained in Quezon, but with regards to this committee in the House, Mr. Chairman, they have violated our internal rules. Our rules in contempt, letter F or paragraph F, undue interference during committee hearings and inquiry in aid of legislation. Kaya kahit, Mr. Chairman, kahit makalabas lang makapag-bail, I will not hesitate to move, Mr. Chairman, to cite it in contempt. That is undue interference. Hindi lang simpleng tinakot nila yung witness. That's an insult to this institution. Wala silang pakundangan. Kaya, Mr. Chairman, of course, we have to invite them, but sabi ko na nga, malamang baka makapag-bail. Pag makapag-bail, Mr. Chairman, dapat pumunta sila dito. And I will personally move to cite in contempt for undue interference at the very least, Mr. Chairman, because letter F is just 10 days of detention, maximum 10 days. Thank you, Mr. Chairman. What is the case filed against them? Ang, Unjust vexation, threat, intimidation, what? ang ipinail po namin kaso, sir, ay una po ay violation of domicile, grave threat po, sir, and unjust vexation. Di lahat yan, available. Yes, sir. Ano status nila ngayon? Are they going to file for ano? Nung umalis po, sir, kami ay nakakulong pa rin po, sir. Hindi ko lang po alam, sir, kung sila ay nag-aayos na, sir, ng bail. With this action that was taken by these 8 PNP officers, RD, what action will be taken in order to prevent for this men to magpapile ba kayo ng administrative case against these people? The ongoing na po yung proceedings ng administrative cases nila. It was taken over by the Regional Internal Affairs Service, Your Honor. So we'll be asking the prosecutor's office of Quezon, no? Siguro the COMSEC will write a letter para at least maimbitahan po natin agad sila right away in the next hearing. With the permission of the body. Okay lang po ba? Okay. So there's a motion by Congressman Acop that we invite and write a letter to the prosecutor's office, the BJMP and the PNP. I believe nasa BJMP pa sila, no? Nasaan na sila? Nasa custodial facility po, sir, ng Lucena City Police Station, sa sir. station pa lang pala. Okay. So there's a motion, duly seconded, an objection, hearing none, the said motion is now approved. Okay. So Yes. Congressman, Chairman, follow up ko lang, Chairman, kasi RD, anong case na final? And who filed that case? Administrative po, sir. Or criminal po, sir, yung tinatanong. And then, sa criminal muna. Sa criminal po, violation of domicile, unjust vexation, and grave threat, Your Honor. So, yun yung recommendation nyo. Filed na po, Your Honor. Kaya nga, Yes, Your Honor. ngayon sa administrative, Yung administrative po is ongoing pa po yung investigation na kinakandak po, sir, ng IAS, Your Honor. But I'm sure it will fall sa grave misconduct, Your Honor. now, RD, yung process ng investigation nyo, gaano katagal? Pwede ba to sa hearing? Your Honor, 103 days po ang process ng IAS, Your Honor. At the maximum, max yan. Yes, Your Honor. Oh, can you do it? Little bit shorter? Baka pwede sa hearing ito. We'll be conducting case conference every now and then, Your Honor, para matapos kaagad itong case na ito, Your Honor. Napolcom. Ano pong posisyon ng Napolcom dito? Your Honor, we have just received all the necessary document to proceed with the investigation, Your Honor. Once we get to conduct the initial, sir, we will give you an update. Pakitutok na lang po, Napolcom. No? RD, that's 103 days, tama? As mentioned,
103 days. Yes, Your Honor. That's the maximum, di ba? So, kaya niyo bang peksiin, pabilisin to? Yes, Your Honor. We will do that, Your Honor. Thank you. Ano ba yung pinaka-highest na posisyon? Kapitan po, Your Honor. Kapitan. Police So- Captain. So, kapitan sa level na lang ng RD, di ba? Yes, Your Honor. Ayaw, RD, gawa natin to na mabilis. No? We'll But do of that, course, Your Honor. due process will be accorded to them. Pero ang sinasabi ko lang, justice delayed, justice denied. Yes, Your So, Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Busita, you are recognized. Mr. Chair, ito po kasing cases nila available lahat. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, sa RD, General Locas, ito po bang mga ito ay after na mag-file sila ng bail, balak po ba ninyong i-assign ang mga ito sa Admin Holding Center? An order has been issued last Friday assigning them to holding center sa province, Your Honor. And ngayong araw po na ito, ginagawa na rin po yung order, reassigning this personnel to the regional holding center, Your Honor. Unit, Your Honor. Okay, thank you, Mr. Chair. Napolcom, of course, for investigation pa ito. Pero kung titingnan po natin, grave misconduct ito. Yung po bang grave misconduct na ito, dismissible offense? Am I right, Napolcom? Correct po, Your Honor. Okay. Mr. Chair, medyo shortcut natin. In case na ma-issuehan ito ng orders, dismissal from the service, dapat po, Mr. Chair, mabantayan din natin ang mga ganitong may kaso. Kasi po, sometimes there are personnel na pag na-dismiss after few months or year, mag-a-appeal, babalik sa service, ma-reassign sa ibang assignment. So parang nagiging laruan na lang po yung ating sistema. Katulad po ng nabanggit ng ibang honorable congressmen, pati yung kongreso hinaharas na ng mga ito no? Imagine ongoing yung investigation tapos ang lalakas ng loob nilang gawin yan. So napakaganda, Mr. Chair, na ma-invite po sila for the next hearing dahil hindi naman natin pinagtatanggol ang mga pulis na ito. Imposible na walang nag-utos po dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Before I recognize Congressman Richard Gomez, may tanong lang ako kay Colonel Reyes. Colonel Reyes, kayo yung you were the COP, no? When this incident happened, correct? Yes, sir. Opo. Prior to your, you were relieved after the incident happened, correct? Yes, sir. Opo. And you apprehended these 8 personalities. Yes, sir. Yung kasama ko po. Kasi ang naging arresting officer po, sir, ay yung ating dalawang investigator, sir. So, sinong mga yes, investigator ang nakahuli sa kanila? Si Apolli. yes, sir. Apolli and Police Corporal Norman Guerra po, sir. you were able to talk to these people. Along the apprehension, nakausap niyo sila. Yes, sir. Opo. Were you able to ask them why? Yes, sir. Bakit sila sumugod sa bahay na yon? Colonel Reyes, go ahead. Yes, sir. Bakit daw? So, sir, pwede ko pang basahin, sir, yung aking nasa notes, sir. Bahaba ba yan? Maiksi lang naman po, sir. Pero ito, sir, yung sir, Sige. na nung 5:03, sir, ng madaling araw, sir, ay nakatanggap po, sir, ako ng tawag mula kay PSMS Piñera na di umano nga, sir, ay pinasok po ang bahay ni Ma'am Renalyn na atin nga pong witness sa congressional hearing ng mga armadong kalalakihan. And then, nung 5:04 po, sir, ay inutusan ko po, sir, ang Tactical Operation Center natin na i-dispatch ang substation ng Salinas at SWAT na magresponde sa Barangay Ransuhan. Kasabay na rin po, sir, ako nung pag-alis ko, sir, ng police station. And then, nung 5:13, sir, ng umaga, nakatanggap, sir, ako ng tawag mula kay Captain Herrera, sir. Tinanong ko sila kung sila yung pumasok sa bahay ni Renalyn, sir. Agad naman, sir, silang tumanggi at sinabi na hindi sila pumasok. So, dumiretso kami, sir, papunta sa barangay, sa pagpunta, sir, sa Barangay Ransuhan na magkakasama kami ng SWAT, sir. At 5:20, sir, nakarating po, sir, ako doon nakarating po yung personnel ng substation, sir,
ng Salinas sa pangunguna ni PEMS Ayan Balestero, sir, ang commander ng Salinas, sir. And then, sir, nung 5:30, sir, tinawagan ko yung TOC at binigyan ko ng instruction, sir, na magpasunod po ng investigator. So, nakarating ako, sir, sa bahay ni Ma'am Renalyn nung 5:38, sir, kasama ang SWAT. Agad ko, sir, na pinag-aralan yung situation. So, 5:59, sir, tinawagan ko po yung ating provincial director, si Police Colonel Monte, sir, na nagbigay, sir, sa akin ng instruction na protektahan si Ma'am Renalyn at mag-conduct ng in-depth investigation para matukoy yung pagkakilala ng mga armadong lalaki, sir. So, nag-desisyon din po ako, sir, na isama si Ma'am Renalyn sa police station para sa kanyang kaligtasan at makuna na rin po, sir, ng affidavit. So, nang 6:43, sir, nang makarating kami sa police station, sir, kasama si Ma'am Renalyn, sir, na sinamahan din po, sir, ni dating kagawad Armando Paderon, sir, at nagpila po siya ng incident report form, sir. Noong 8 o'clock, sir, in-interview na po, sir, siya ng ating IOC na si Police Corporal Norman Guerra, sir. At ako, sir, ay inimpormahan ni IOC, sir, na ang posibleng mga armadong kalalakihan na pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang ating Station Drug Enforcement Team sa pamumuno po ni Police Captain Herrera. So, at 8:10, sir, ininformahan ko yung ating PD, sir, na naging resulta ng pag-uusap namin ng IOC at nagbigay ng instruction, sir, na hulihin ang DET personnel kung makikitaan pa ng probable cause na sila nga yung pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn. So, nangalap, sir, kami ng ebidensya na kami ang IOC, sir, tulad ng mga CCTV footages po, sir, sa barangay, yung CCTV footages, sir, sa pagdating nila sa police station galing sa anti-illegal drugs sa barangay Ransuhan, sir. And then, noong 8:44, sir, nagpasa kami ng short messaging system namin, sir, o ang IOC ko, sir, papunta ng Tactical Operations Center. Agad din naman, sir, ipinasa sa akin at saka sa pitok, sir, at nakitaan na ng probable cause na ang armadong pumasok sa bahay ni Ma'am Renalyn, sir, ay ang SDET, sir. Sa SMS, sir, nakalagay po, sir, doon na unidentified pa, sir, yung ating mga suspect, sir, ng mga armado, sir. So, nung nakitaan na, sir, namin ng probable cause, sir, agad po namin pinaresto ko na nga po, sir, sa ating investigator, yung walang personnel, sir, at pinaturn over ko, sir, yung kanilang mga firearms sa station accountable officer, sir. Okay, so yung walong yun, merong operation, drug operation. Yes po, sir. And in accordance to their operation during that time, hindi kasama to. Nung base, sir, sa pagtatanong ko sila, sir, sinasabi nila na cohort daw po, sir, si Jonathan. So kaya nga po, sir, ako may PIDEA coordination, sir, na nakalagay po, sir, ay si Christian Salcedo with cohort, sir. So sinasabi nila sa akin, sir, na si Jonathan ay siya yung cohort, sir. All of the sudden naman, sa middle of the investigation, after 2 days, in-identified agad si Jonathan bilang cohorts doon sa drug operation. So kaya, sir, sino nagsabi nun? Si Police Captain Herrera, sir. Kaya nga po, sir, ako ay... So nilink na niya agad yung si Jonathan? Yes, sir. Para at least maging ma-justify nila yung kanilang gagawin. So, sir, if I may, first question. So, ang sinasabi nyo, Hepe, ang basis ng operation ay by bus, correct? Yes po, sir. Yun po yung sinabi nila, sir, sa akin. Ano pong address ang nakasulat doon sa by bus? Barangay Ransuhan po, sir. Bahay po ba ni Renalyn ang nakasulat doon? So, sir, wala pong nakalagay na kung bahay po ni Renalyn, sir, kundi po kay Christian Salcedo, sir, and cohort, sir. Yun po nakalagay sa PIDEA coordination, sir. Hindi, kasi paano ka magko-conduct ng by bus kung walang address? Kasi kung magba-by bus ka at walang address, di maski sinong bahay na lang pwede mong pasukan kung yun ang basihan ninyo. If I may, Congressman, interjection lang, maliit lang. Yes. Ikaw ang hepe doon during that time, di ba? Yes po, sir. Did you order the operation during that time? No, sir. Pero alam ko lang po yung... Bakit sila nag-operate without your knowledge? Hindi, sir. Sabi niyo po, sir, ay order eh. Pero yung operation... Wait. Di ba, bago mag-operate ang mga tao natin, meron tayong knowledge about it, correct? Yes, sir. Opo, sir. So, yung operation nila doon sa bahay ni Renalyn, hindi mo alam? Yes, sir. Kasi po, sir, ang sinabi, sir, sa akin ay sa barangay Ransuhan, sir, and with alias Ata, sir. So hindi identified yung
Yung si Jonathan doon sa bahay. Kanina sinasabi mo kasi yung Jonathan sinama nila. Yes, sir. Opo. O, but doon sa protocol na sinasabi natin, may protocol, mamaya didiscuss sa inyo ni Congressman Acop, there is a certain protocol that you have to follow. Yes, sir. Ha? Yun, sir, kasi po yung sinabi, sir, sa akin nung itong ating, sir, itong ating mga Station Drug Enforcement Team, sir. Kasi lumalabas kung hindi kasama yung area yun na para sa drug operation, bakit isinama nila? Yes po, Diba? sir. And you should be responsible for this, Sepe, ha? And that's the reason why you were relieved. Dahil lahat ng operation dapat alam mo. Yes, sir. Chair. Command responsibility yan. Yes, sir. At hindi ka makakaiwas sa administrative case that will be filed against you by NAPOLCOM and by IAS. If ever that magsimula na yung kaso na yan. Sige, Congressman Congressman Richard Gomez, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Tatanong ko lang kay Hepe, no? Anong pangalan niya, Mr. Chair? Colonel Reyes? Yes, sir. Di ba kayong lahat ng mga polis, pag meron kayong ginagawang operation, meron kayong co-plan? Sir, sa drug operation po, sir, wala po, sir. Meron din. Case operation plan. Humingi nga kayo ng budget sa mayor, eh. Meron, di ba? Hindi kayo humingi hindi ka nagsasabit ng co-plan sa mayor? No, sir. Oh, kaya pala ganyan ang operations ninyo. Huwag mo sabihin hindi. Sir, ang subject po kasi namin, sir, ay by bus operation, sir. Oh, kaya nga. Kahit ano operation yan. Mas kailangan nyo nga ng pera kasi nga may mga case build up pa kayo, eh. Di ba? Sa kayo kukuha ng pera para pang case build up. Ano ba yung case build up? Bibili kayo, test buying kayo. Kaya na siguro ng munisipyo ninyo? Munisipyo ba yung hawak ninyo o city? City po, sir. O city. O lalo na, hindi kayo humihingi ng hindi kayo nagsasabit ng co-plan? No, sir. Kaya pala ganun ang operations ninyo, eh. Kami, mga mayor kami. Bago kami nag-congressman, eh. Lahat ng ginagawa ng pulis, alam namin. Dapat alam namin. Ito, matanong ko lang po si Mrs. Rianzales. Ito bang ginawa ng pulis sa inyo? Kayo ho ba ay nag-file ng complaint sa PLEB? People's Law Enforcement Board. Kasi yung PLEB na yan, alam nyo, ang hearing yan, summary ka agad yan, eh. At saka to, pwede ka agad mag-decide ang PLEB within 60 days. Saan nyo ho ba final ang kaso? Sa NAPOLCOM? Saan ho nag-file ng case ang Bakit naka-detain yung police? Saan naka-file ang case? Criminal case po, sir, sa Office of the City Prosecutor. Yes, sir. Puputi na lang ang book nila. Andun pa yun, di ba matapos? So, importante na ang private citizen, pwede sila mag-file ng case sa LGU, sa PLEB. Within 60 days, may summary findings na yan. Pwede na i-dismiss yung mga scrupulous ng mga police. Within 60 days. So, ito yung karapatan ninyo. Pwede kayo mag-file sa People's Law Enforcement Board. May member ho yan. I-hearing ho yung case ninyo. And mukhang may kalokohan nangyari. And 60 days so, madidismiss ho yung mga maloko na pulis na yan. Ang pinoprotektahan namin kayo. Pinoprotektahan namin institution. Yung pulis dapat malinis yan. So yung mga madumi sa pulis, yun ang dapat tinatanggal. Kayo ho ang makakatulong dyan. Mr. Chair, I think we should help this private citizen na ganun ang gawin nila. We should help and assist them. Ang PLEB pinakamabilisan. When I was mayor, meron kaming plineb ng mga pulis. Tanggal kagad, 60 days. Summary dismissal. Yan ang pambawi, yan ang panlaban, napakalakas ho niyan. Mas mabilis ho ang procedures niyan kaysa sa korte. Salamat po, Thank you, Your Mr. Chair. Actually, yun talaga yung concern ko, Mr. Okay. Chair. Kasi pag sa kulungan, matagtatagal pa yan, no? Colonel Reyes, doon sa drug operation that was conducted by a certain Captain Aaron Agbaya Herrera, specifically doon sa anong barangay yun? Rian, ano? Anong barangay yan? Barangay Ransohan po, sir.
Ransohan. Yes, sir. So this operation was contemplated by the members of this drug operating unit. Am I correct to assume that? Yes, sir. Okay, so meron kang signature doon. It was submitted to you. Siyempre, pag may operation yung mga bata ko, siyempre nagre-request sa akin ng ano yan, ng go signal to operate. Dapat, di ba? Yes, sir. Ganun di ba? Pero ano, sir, sila po, sir, ay nagsasubmit ng information report, sir. So, alam ko naman po, sir. Ang tinatanong ko, prior to that operation, have they submitted to you yung operation na gagawin nila? Yes or no? Nagsubmit ba? Yes or no? No, sir. No, sir. Hindi nagsubmit. Yes, sir. Ba't hindi sila magsasubmit ng operation nila? Dapat magsasubmit sila dahil lahat ng nangyayaring operation, madrugs man yan, magkaroon man yan ng ibang klase ng operation, dapat nagsasubmit sa iyo dahil ikaw ang hepe. Hindi sila nagsubmit? Are you sure? Yung before the operation, sir, wala po, sir, silang sinubmit, sir. So wala sila sinubmit? Yes, sir. Ha? Yes, sir. So klaro to, ha? Yes, so sir. wala silang sinubmit sa iyo. So in other words, wala ka talagang alam. So they act on their own. No, sir. Sinabi naman po, sir, sa akin, sir, na yung pagkakandag ng drug operation, sir. Kaya lang, sir, not every detail, sir, katulad po, sir, nung exact name, sinasabi, sir, sa akin, sir. Hindi, sinasabi ko kasi ako mag-ooperate ako, ako happy eh. Di ba, pag nag-ooperate ako, andito mga tao ko, sir, meron pa ngayon kami i-operate dito. Ha? At ito po gagawin namin, ito ang team namin. Sasubmit po namin sa inyo for your approval. Meron ba noon? Wala. Wala po, sir. So kaya nga, they acted on their own. Yes, sir. Okay, so maliwanag na sila kumilos nang wala kang alam. Di ba? So in other words, napaikot ka ng mga tao mo. Napaikot ka ni Captain Herrera dahil kumilos siya on his own. Di ba? Tama? Yes, sir. Tama? Yes, or sir. no? Yes, sir. Yan, maliwanag. So, naisahan ka ng mga tao mo. Chairman. Go ahead. Thank you, Chairman. Colonel Reyes, Yes po, sir. City Director, CD. Yung operation na ginawa nila, alam mo yon, di ba? But of course, the detail when, yun ang hindi. Yes, sir. Opo, sir. So alam mo, Yes, sir. of course, alam mo rin kung paano mag-operate dapat sa drugs. Yes, sir. Drug operation. Yes, sir. Dapat ba nakabunit? No, sir. Kaya nga po, sir. Sandali. Tinatanong lang kita. No, sir. No, sir. Dapat, di ba? Naka-uniforme. Yes, sir. Sa Intel, sir, pagka by bus po, sir, ay hindi sila, Hindi, sir, ang nag-uniform. sinasabi ko, may naka-uniforme dapat, di ba? Yes, sir. May media. Yes, sir. Elected barangay official. Meron po, sir. Sa case na yan, mayroon? Meron po, sir. May sumama? Yes, sir. Na barangay official? Dito, sir, kay Jonathan, sir, wala, sir. Pero doon sa kay Salcedo, sir, meron po, sir. Yan, Salcedo. Ay, pag-usapan natin yung sa bahay. Kay, sir, wala po, sir, wala. O di, anong tingin mo doon? Nakabonet? No? Nakabonet? Walang media? Walang local official? Barangay official? Naka-coordinate ba sa PDEA? Yes. Huwag ka mag-sinungaling. Papatawag na rin yung PDEA on that day. Mayroon po, operation. sir. Mayroon, sir. Ang coordination nga po, sir, ay yung kay Christian Salcedo, No. sir. Nakalagay ay cohort, sir, si ano. Ay, hindi. Pero kung tinatanong niyo po, sir, ay pangalan po, sir, ni Jonathan, sir, wala po, sir. Wala. Yes, diba? sir. Pero 2 days after, cohorts, si Jonathan, nung subject. Tama? Sir, doon po sa coordination, sir, ng May 24, sir, si Jonathan po, sir, yung sinasabi nilang cohort, sir. Wala po, sir, 2 days after. May 24 mismo. Yes, sir. Opo, sir. Pero yung subject ng warrant, anang bypass, sino? Si Jonathan? Si Salcedo po, sir. Ba't umabot kayo doon tao mo sa kay Jonathan? Kaya nga po, sir, doon ko po, sir, nakitaan ng pagkakamali, sir, sila. Kaya nga po, sir, antimano po, sir, ay inaresto ko po agad sila, sir. Hindi, okay na yon. Opo, sir. Post-operation report, gumawa ba sila? Wala.
Wala po, sir. Kasi dinenay pa nga di ba? Sinabi mo kanina, dinenay. That's why walang post-operation report, tama? Yes, sir. Wala po, sir. Oh, in short, hindi mo alam na that very day, kasi kung alam mo, and eto, tanungin kita, Epe, kanina statement mo, sino bang tumawag doon kay Herrera na nagtanong kung sila pumasok doon sa Ransuan? Siya, sir, ang tumawag po, sir, sa akin. Na sila, sir, ay may drug operation, No, sir. after. Nung nagkagulo na, ikaw bang nag-check sa kanya kung pumasok siya doon? Hindi. Tinanong ko po siya, sir, bago po, sir, ako pumunta ng Ransuan kung sila, ano sir. sabi niya? Hindi. Hindi daw po, sir. Kaya nga po, sir, ako ay hesitant dahil lang pinapalagay ko po, sir, ay mga armado pa, sir, yung naroroon, sir. Wala Hindi, po. okay na yon. At least consistent yung sinabi mo kanina. Na yung Herrera, tinanong mo kung silang pumasok, dininay, di ba? Yes, sir. So, in short, kung dininay nila, you cannot expect them to make a post-operation report. Yes, Tama? sir. Yes, sir. O di, nabukulan ka? Tama? Yes, sir. Unless your statement today will be refuted by Herrera. Na from the very start, up to the operation, alam mo, pag dumating dito si Herrera, at sabihin niya yun, it's either you or Herrera ang nagsisinungaling. Sir, kung ako po lang, sir, ay magpapaliwanag, sir. Sinabihan naman po ako, sir, na magkakandak sila ng by bus operation, sir. That day. Yes, sir. Oh, Pero, sir, ang detail, sir, Kanina sabi mo, walang silang sinabi sa iyo. 'Di ba? Tinatanong kita kanina kasi ang protocol diyan bago ka mag-operate. Kasi naging mayor ako eh. Yes, sir. 'Di ba alam natin eh. Actually, ang happy ko sinasabi sa akin kung ano mga operation niya eh. So much more yung mga tao mo nasasabihin sa iyo kung ano mga operation niya. Protocol yan eh. Tapos ngayon sasabihin mo na nagsabi naman pala sa iyo. Which is which? Yes, sir. Pero, sir, hindi po sinasabi sa akin, sir, kung sino yung mga target nila, kung yung Hindi, specific details po ba, sir? Chairman, sige, go ahead. Chairman, sandali Ito, CD, alam mo Totoo, sir, alam mo ba't ka tumawag kay Herrera? No, sir. Siya po, sir. Siya tumawag? Yes, sir. Anong sabi? Siya, sir, ang nagsabi sa akin, sir, na sila ay nagkakandak ng drug operation, sir. Dali. Yung post-operation. Di ba, sabi mo kanina, ikaw ang tumawag kay Herrera kung sila ang pumasok? Siya, sir, ang tumawag po sa akin, sir. Na hindi kami pumasok diyan? Yes, sir. Tumawag po siya, sir, sa akin na sila, sir, ay nag-ooperate ng drugs sa... Ito talaga si Epe. Epe, wag ka nga magsinungaling. Ito lang, Epe, Ito lang, tanungin kita ulit. Yes, sir. Pag nagkamali ka, we have a quorum now, I will cite you in contempt. Yes, sir. Kanina, tinanong kita, post-operation to, Yes, sir. Post-operation, sir. Tinanong kita, sabi mo, si Herrera, tinawagan mo. At tinanong, kung kayo ba ang pumasok doon sa Barangay Ransuan? Sir, hindi pa po post-operation yun, sir. Post na, kasi nangyari na nga eh. Anak na, ano ka ba naman? Sir, Hindi. After me, ikaw na, Ardi. Turn the mic off. Tinatanong kita kanina, CD, tinanong kita, malinaw, nandito lahat, tinanong kita, sinong tumawag? Sabi mo, wag mo muna iyon. Sabi mo kanina, tinawagan mo si Herrera, tinanong mo, kung kayo ba ang pumasok sa Barangay Ransuan. Tama, hindi? Sir, ang sinabi ko po kanina, sir, at nakasulat po dito, nakatanggap ako ng tawag mula kay Captain Herrera at tinanong ko sila kung sila ang pumasok sa bahay ni Renalyn, sir. That is why. Bakit mo siya tinanong? Kasi alam mo na may nangyari na. Yes, hindi, sir. Kasi, sir, alam po, sir, may drug operation sila, sir, sa lugar na yun, sir. Epe naman, no? Akin na nga yung papel mo. Sinungaling to eh. Alam mo, Epe, sinabi mo kanina hindi mo alam yung drug operation eh. Kasi prior to that operation, sabi mo, hindi sila nagpaalam sa'yo. Now, alam mo na siya. Ha, Epe? Di ba sinabi mo kanina yun? Hindi Ito, mo alam? Epe, last. Chairman, last na lang to, Epe, Ibalik ko, Epe, Ito, lalabas talaga sinungaling ka. Pag hindi mo
Ayaw ko na basahin to. Tinawagan mo si Herrera, tama? Sir, si Herrera po ang tumawag sa akin. May call lang Okay. po ako. Tinawagan ka. Okay. Opo, sir. Tapos, Tapos, sir, eto dito, yes, sir. may Yes, papel sir. ka pa isa dyan? Yes, sir. Opo, sir. Punta niya, kinakabisa mo eh. Kasi, akin na nga papel yan. Yes, sir. Ang totoo. Yan po, sir, ang sasabihin. May I remind the resource speaker, O, sige nga. sandali, Congressman. Reminder uli ha, mag-ingat-ingat po sa mga sasalita ninyo. Please lang po, ha. Sige, go ahead. Chairman, ganito lang yan. Hepe, pag-i-off mo nga. Hepe, ganito lang yan. It happens May 24. Napaka-sensitive because ang biktima is witness of this committee hearing. Now, hindi pwede, Hepe, kahit wala kang papel na hawakan, kung totoo ang sinasabi mo, kayang-kaya mo yan sabihin. O, sige, tinawagan ka ni Herrera. O, then, anong pinag-usapan nyo? Sir, nung tinawagan po ako ni Herrera, sir, tapos, sir, sabi niya sa akin, sir, ay di nakatanggap po, sir, ako ng tawag. Kasi, sir, papunta po kami ng ransuhan. Tinanong ko siya, sir, kung sila yung pumasok doon kayo sa bahay ni Renelyn, sir. Okay, stop. O, ikaw ang nagtanong. Tama? Yes, sir. Ako po, sir, ang nagtanong. O, anong sagot niya? Hindi, sir. Hindi O, sila di- ang pumasok. Ito, in short, ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Taga-CP, oh. Ano? Ba't ka magtatanong? Kung hindi mo alam. Sige nga. Kasi, sir, may reklamo po, sir, si Ma'am Renelyn na may pumasok po doon sa kanila sa ransuhan, sir, eh. Kaya, sir, Oo nga, ang sinasabi ko nga, tinanong mo, di ba, si Herrera kung silang pumasok? yes, sir. Opo, Pero sir. si Herrera din nag-report sa iyo na may drug operation. Yes, sir. O, di alam mo. Di ba? Sir, ibang operation naman po, sir, yung kanilang sinasabi, Ay, sir. Kasi, sir, may operation. Ay, sandali, Epe. Ito, nakikinig lahat to. This will be your last chance. And I will move to cite you in contempt. Alam mo, hindi. Epe, ba't ka magtatanong? Saka bakit ang sagot sa iyo is may operation sa ransuhan? Then, ba't ka magtatanong kung hindi mo alam? Sige nga. Sir, kasi nga po, sir, ay may nangyari pong insidente. Kaya po ganun yung aking tanong sa kanya nung tumawag siya sa akin. Dahil, sir, pagpunta ko po, responde ko nga po doon, sir, baka nga sila kako yung pumasok doon sa bahay ni Ma'am Renelyn, sir. Hindi, Epe, sorry. Sinasabi ko nga kanina, we will start with the post-operation report. Sabi mo wala, di ba? Yes, Pero sir. nag-usap kayo ni Herrera na may operation sila. Di ba? Yes, sir. Di alam mo, Sir, alam mo rin na hindi Sir. kailangan gumawa ng post-operation report kasi iba yung operation, intention ng operation. Ikaw ba naman, no? Sir, ang alam ko po, sir, aliwanag na sinasabi ni Congressman Paduano. yes, sir. Sir, Kasi hindi mo sandali muna. Opo, Kasi prior to the operation, wala ka namang alam eh. O bakit mo sila tatawagan na sila yung, dahil nag-report sa iyo sila Rian Sales, nag-report sa iyo, tapos, nung tumawag sila, tinanong mo sila kung sila. Hindi mo nga alam eh. Wala ka nga alam doon sa nangyari. Meaning, alam mo siya eh. Sir, nakita Kaya ko, ganun na nag-isagot mo. Mr. sir, Chair. nakita ko po kasi sila doon sa sir, sa Salinas Substation, sir. Malapit sila, sir, doon sa lugar. Kaya po, sir, ganun, sir, kaya pagtanong ko po, sir, sinabi nila, sir, sa akin na, sir, may operation kami. Prior naman, sir, sinabihan nila kung may operation sila. Pero hindi lang, sinabi lang po, sir, sa akin, si alias Ata. Ngayon, sir, nung pagpunta ko po doon at tumawag sa akin, tinanong ko sila, sir, kung kayo ba yung pumasok sa bahay ni Renelyn? Kasi, sir, papunta po ako doon. Kasi, ang tingin ko, sir, ito po, sir, ang idea ko. Kasi sunod-sunod na nga po, sir, kami. Una-una substation, SWAT, at saka ako po, sir. So, kaya, sir, siya ang tumawag sa akin. Kaya ang tanong ko, sir, ay ganun sa kanya.
kung sila yung pumasok na itinanggi naman po niya, sir. So kaya po sir, kami mga po sir, dire-diretso kay Ma'am Renalyn. Kaya sir, nung itinawag ko po kay Sir PD sir, kami po sir ay umalis doon sa lugar kasi sir, armado, lilima lang po sir kami. Sinabi po yung armado ni Ma'am Renalyn. Lilima lang po sir kami, kaya po sir kami doon nagpunta ng police station. Mr. Chair. Okay. So, Congressman Paduano, the good congressman from Antipolo wanted to say something. Before RD will you allow it? Doon sa tanong lang ni Honorable Sige, Congressman Akop. Hepe, alam mo na may operation. Yes po sir. Ang hindi mo alam, ibang bahay ang pinasok nila. Yes sir, yun po yun So, sir. yun ang magkaiba. Yes sir. Alam niya na may operation ng kanyang mga tauhan sa anti-illegal drugs. Tama? Yes sir, yes sir. Ang problema, hindi mo alam na mali yung ginawa nila. Yes sir. You only came to know about it after nag-report na sa iyo na tao. Yes sir, yun po sir. Okay, very Ba't clear. hindi mo sinasabi kanina, Colonel Reyes? Kasi tinatanong kita, did the Captain Aaron Agbaya Herrera ask permission or nung operation na gagawin nila during that time? Ang sabi mo kanina, wala, hindi sila nagpaalam. O now ngayon sinasabi mo kay Chairman Akop, alam mo yung operation ng drug operation na ginawa nila. Which is which ba talaga? Sir. Sandali muna ha. Colonel Reyes, to all the resource speakers who are here right now, lahat ng mga opisyales at men and officers of the organization, don't get offended. Hindi po ito para sa lahat. Ito lamang po ay sa mga nagsisinungaling na opisyales ng ating PNP. And I want you, Colonel Reyes, to tell us the truth, no? Kasi kanina tinanong kita, di ba? Yung mga bata mo ba nagpaalam sa iyo yung gagawin lang drug operation? Sabi mo, hindi. Ngayon tinanong ka naman ni Chairman Akop, doon sa operation ng drug operation, alam mo. Ang hindi mo lamang alam ay yung pinasok yung bahay ni Rian Sales. Now ngayon, ano ba ang katotohanan? Kaya kayo nagtatalo ni Congressman Paduano eh. Kasi ngayon, sinasabi mo, nalaman mo lang after the post-operation na meron pala silang conduct na drug operation. Ano ang totoo? Yun po sir yung totoo sir. Kasi sir, dalawa yung target nila sir. Ano ang totoo? Si Chris- Ito. Isa-isayin na natin. Ang totoo, meron silang drug operation at nag-submit sila at Colonel Reyes, makinig ka. Yes sir, apo sir. Makinig ka. Ang sinasabi ko, ako, si Kapitan Herrera, Yes sir. nagpaalam ako sa iyo, meron Yes, sir. kaming drug operation. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. Inalaw mo yon. Yes sir. O yan ang maliwanag. Kasi kanina tinatanong kita eh. Ang sabi mo, hindi eh. Sir, sinabi ko po sir kanina na inalaw ko sila sir. Alam mo, all the members here will agree with me na wala kang sinabi. Sinabi mo, hindi mo alam. Di ba? Kaya nga tanong sa iyo eh, paano mo nagawa yun eh, hindi mo nga alam. Sir. Di ba? Ngayon, well anyway, sinabi mo na alam mo. Yes sir. Alam mo na. Yes sir. Okay, have they submitted to you a written request for that drug operation? Wala sir. Ay sir, yung coordination po sir galing sa PIDEA sir. At nagpasa sila sir ng IR. Before you conduct a drug operation, there are certain elements to be followed. Yes sir, apo sir. Have they submitted a complete comprehensive report to you prior to the operation? Sir, Yes or no? no sir, ang alam ko lang sir na ginawa nila sir ay nag-submit sila ng IR and then coordination sir sa PIDEA. Tapos pumayag ka na sa operation nila. You allowed that operation. Yes or no? Yes sir. Without the comprehensive na hinawakan mo na ito yung PIDEA na sinasabi that this personality, Arcerten Salcedo, is on the watch list of PIDEA. It should be also written on that report. Yes sir, nakalagay po sir sa PIDEA coordination sir yon. So okay, so we will be asking the PIDEA to be in here on the next hearing. Sino Colonel? Sino PIDEA na yun? Anyway, Sir, nandito po sir sa akin yung PIDEA coordination sir. Mr. Chair,
Sige, Congressman Gomez. Iisa-isayin ko lang, Colonel Reyes, no? Okay na. Yes, sir. Meron na. Prior dun sa operations, sinabi ng tao mo nila Herrera na meron silang bypass operation, may drug operation sila, correct? Yes, sir. Okay. Ibig nyo sabihin, nagkabulilyaso yung operations pagkatapos dahil sa maling bahay yung pinasok? Yes, sir. Tama ba yung storya? Yes, sir. Yun ang Ibig nyo sabihin, Colonel, na yung mga intelligence gathering na ginagawa nyo, ganun kahina? Sir, Para pasok. Kasi, imposible hindi nyo mapinpoint yung bahay eh. Mahabang intel ang ginagawa ninyo bago tayo gumawa ng drug operations eh. Kasi, bakit? Bakit kailangan maayos yung intel nyo? Dahil pag nagkamali ka ng bahay, napasok, baka magkaputukan kayo, tatamaan, may mamamatay eh. Ganun ba kahina yung intel nyo? Itong sila Herrera? sir, Para magkamali kayo ng bahay na pinasok, okay lang magkamali kayo na tao dahil baka mali yung tao sa loob, pero yung bahay, imposible magkamali kayo dun eh. Sir, pasensya na po at wala po kasi akong first-hand knowledge nung pinasok nila, sir, yung bahay na yun, sir. Hindi ko po alam na na ganun nga, sir, yung nangyari na mali yung bahay, sir. Tama yung sinabi ni Chairman eh. Gumagalaw yung tao mo na hindi mo alam. Alam mo, masakit sabihin talaga, Colonel, pero parang ganun nga yung lumalabas. Ina-undermine ka ng tao mo, iniisang ka nitong mga ito. At tapos, and then, pag nabulilyaso, dahil ikaw yung hepe, ikaw yung matatamaan eh. Yes, sir. Kaya nga diba po, sir. ganun nangyari, kaya ka na-relieve eh. Yes, sir. Kaya nga po, sir, yung pagkanda ko, sir, ng in-depth investigation, talaga po, sir, namang pinakulong ko sila, sir. Inaresto ko at pinakulong ko, sir. Dapat talagang ganun. Yes, sir. That's why, we will really have to, Mr. Chair, kailangan talaga very strict tayo sa procedures and protocols. Dahil sa experience ho natin, eto, nagpulis ho ito, nag-governor si JJ, nag-mayor, nararamdaman namin yun eh, na pag nagkamali tayo sa operations natin, buhay ng tao yung kapalit nun. Yes, sir. Eh ako lang eh, pag may pumasok na pulis sa bahay namin, walang search warrant eh, tapos tinutukan ako eh, magkakaputukan ho tayo ng ganun. Diba? Yun talaga yung truth eh. Ganun talaga yung nangyayari sa tunay na buhay natin, sa operations natin. Pag nanalo kayo, sabihin nyo, lumaban ho yung tao eh. Eh pag nanalo kami kasalan kasi naputukan namin yung pulis. That's why we will really have to be very strict sa mga protocols natin. Very strict, but at the same time, kailangan, kayo lang nakakaalam. Lalo na yung problema na hindi ka sinasabihan ng mga tao mo. Naku, mortal sin ho sa kapulisan yan. Yung mga mas mababang ranggo, pinaglalaroan ka sa ilalim, ginaganon kayo. Wag talaga. Mr. Chair, we really have to be very strict on protocols. So we just borrowed the time of Congressman Akop. So the chair of transportation is again recognized. Thank you, Mr. Chair. Masarap makinig sa mga pero Napolcom, do you have a resolution number 2010-094? Napolcom. Sir, please give us time to look for it, sir. I'll tell you. There is such a resolution number 2010-094. It is entitled Approving the PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation. Yes, sir. So, merong resolution approving such. Now, may I ask General Lucas, DRD, do you know the provisions for anti-illegal drugs operation and investigation? Would you know? Yes, Your Honor. Yes, okay. Now, the provincial director, is he around? Are you aware of such provisions? Yes, Your Honor. Yes. Matanong ko ngayon tatlo, Napolcom, regional director, at saka provincial director. Nasunod ba yung Napolcom resolution approving yung provisions ng anti-illegal drug operations?
Nasunod ba sa pangyayaring ito? Yung NAPOLCOM, from the enumeration and the answers to the questions asked by the members of the committee, na nakikita ninyo, nasunod po ba yung manual? I honestly think, sir, hindi po nasunod. Base po sa mga statements nila. Yung RD, nasunod po ba? No, Your Honor. And Your Honor, if I may continue. Sagutin mo lang yung tanong ko. Kasi, No, Your Honor. I'm not asking for your explanation. Kasi yung time namin sabi nga may susunod pa eh. Kaya yung provincial director, nasunod po ba ng inyong hepe yung protocol sa operations against anti-illegal drugs? No, Your Honor. No. Yung hepe? No, sir. No. Okay. Now, anong pangalan mo, hepe? Police Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes po, sir. Colonel Reyes. Could you please define to me command responsibility? Sir, yung command responsibility, sir, ay kapag may mali na sa procedure ng police operational procedure ng PNP, yung police, sir, ay kasama ang unit head kung walang ginawang action para itama ito, sir. Tama po ba yun, PD? Yes, Your Honor. Yeah. How about the RD? Tama? Yes, Your Honor. Colonel Reyes, ang command responsibility, yung commander is responsible for what his unit does or fails to do. Naintindihan mo yun? Yes po, sir. Lahat ng gawain ng iyong mga tao ay responsibility mo. Kahit tama o mali yung ginawa. Yes po, sir. Kung hindi rin nila ginawa yung kanilang trabaho, responsibilidad mo pa rin. Yes po, sir. Kaya, kasi doon sa pagsasagot mo kanina, dapat ikaw rin makasuhan eh. Okay? Now, if you are aware, kung alam po ninyo yung protocols doon sa illegal drug bypass, kasi sabi po ninyo, Colonel Reyes, anti-illegal drug to. Yun po, sir, yung sinabi sa akin nung Ninapolis Captain Herrera, sir. Yeah. Ngayon, kung alam mo yung provision ng operations na ganito, ano po yung na-violate nila? Sir, unang-una po, sir, ay wala sila, sir, coordination sa PDEA, sir. Pangalawa, sir, yung... Teka, kasabi mo lang kanina na meron kang coordination eh. Hindi, sir. Sir, yan po yung kay sir. Narinig ko kanina sa pagtatanong sa iyo kung may PDEA coordination, sabi mo, merong PDEA coordination. Sir, pwede pong lilinawin ko lang po, sir. Yung PDEA coordination, sir, yun po yung kay Christian Salcedo, sir. Sa kay Jonathan kay Jonathan po, sir, ay wala po, sir. Kaya po sinasabi ko, sir, na yun po yung unang-unang violation, sir. Sige, okay. Susundin natin yun. Kung alam mo yung protocol, alam mo pa na dapat may report muna sa iyo yung team leader na tawagin natin summary of information? Yes po, sir. Meron ba silang ginawa? Kay Jonathan po, sir, wala, sir. Kasi ang nakita ko po Hindi, doon sa... hindi ko naman tinatanong kung may... Wag mo akong unahan, iho. Alam ko naman na nagkamali kayo Pero sa tingin ko, hindi pagkakamali yun. Dahil kung susundin natin yung protocol, hindi pwedeng magkamali kayo na pupuntahan Niluloko mo na ako Sorry, sir. Meron bang summary of information na sinamit? Wala po, sir. Wala. May surveillance reports ba kayo? Wala rin po, sir. Wala lahat. Meron bang, kung tawagin natin contact meeting report?
Wala rin pong sinabi sa akin, sir, na nagkaroon sila ng contact meeting report, sir, ng contact meeting, sir. Pangalawa, may test buy ba kayong ginawa? Wala rin po sila, sir, ginawang test buy, sir. Yung bang sinabi na target, nasa dun sa listahan ng mga violators ng illegal drugs? Wala po sa street level individual, sir. Nasaan? Pero, sir, previously, sir, na... Hindi nga, sir. Saan na ron? Sabi mo, wala sa listahan ng street level. Alam mo, may listahan ang PDEA na nanggagaling sa lahat ng barangay, dumadaan sa munisipyo. Oo. Yes, sir. Si Jonah, sir... yung bang target ninyo ay may certification na kasama sa listahan na yon? Si Jonathan po, sir, ay wala. Si Christian Salcedo po, sir, ay nasa watchlist, sir. Hindi mo ako sinasagot, iho eh. Doon sa official listing ng PDEA, na sinamit lahat ng barangay through their local government units sa PDEA, binivet ito ng PDEA eh. Tapos, ibabalik yung listahan sa barangay. Nandun ba sa listahan na yon yung target ninyo? Wala po, sir. Wala. Now, ang tanong ko, alam mo ba kung sino yung dapat maging team leader at saka membro ng operating units? Opo, sir. Meron ba silang sinabi sa iyo na plano? Wala, sir. Kasi ito, nandun sa manual, iho eh. Lahat ang tinanong ko sa iyo, nandito sa manual. Hawak ko nga eh. Yung manual na dapat gawin ng isang team para mag-operate o mag-conduct ng bypass operations. Now, matanong ko rin sa iyo, kung bypass operation, yung sinabi sa iyo, at sinabi mo rin na merong PDEA, hindi ba dapat pag mag-conduct ka ng bypass operation merong mandatory presence ng mga tao na dapat nandun? Yes po, sir. Dapat meron po, sir. Ngayon, sa operations ba na nangyari na yan, nandun yung mga tao? Wala po, sir. Wala. Yes, sir. So, lahat ng parte ng operations ninyo o ng tao mo ay hindi nasunod lahat yung protocol na pag-conduct ng bypass operation, iho. Yes, sir. Yes. Kasi, kung titignan po natin, merong mga dokumento na dapat gawin ng mga ng team leader pursuant to the NAPOLCOM resolution. Meron. Pero lahat hindi nyo ginawa or hindi ginawa ng mga tao mo. Di ba? Yes, sir. So, ang ibig sabihin, hindi mo sino-supervise as the commander or chief of police yung activities ng iyong mga tao. Kasi, kung nag-conduct kayo ng surveillance activity, hindi kayo magkakamali ng pupuntahan na bahay. Ha? Hindi. Di ba? Dapat ganon. Kung nag-conduct ng surveillance yung mga tao mo, doon sa target, dapat alam nila kung saan pupuntahan, di ba? Yes po, sir. Bakit kaya nagkamali sila ng pinuntahan o nadagdagan yung pinupuntahan nila? Sir, ang tingin ko po, sir, ay nagkulang sila, sir, sa background investigation ng kanilang subject, sir. Yun ang pinakamagandang dahilan ng isang enforcer para makalusot eh. Congressman, Pero ang nun, baka meron kayong ibang dahilan kung bakit pinasok ninyo yung bahay ng may bahay na hindi naman nyo target. Sir, wala po akong alam, sir, doon sa nila, sir, na yon. Kasi kung sinunod po ninyo ito lahat ng protocol, iho, hindi kayo magkakamali eh. Hindi kayo magkakamali. Kaya, sa amin, ang assessment, bilang nagtatanong,
parang sinadya nyo na pasukin yung bahay. Kasi bakit? Hinahanap nyo si Jonathan, samantalang hindi naman siya ang target ninyo eh. Sige nga, sabihin nyo sa akin. Sir, yun din po yung tinatanong ko, sir, doon sa mga operatiba natin, sir. Okay, ngayon, anong kasagutan ng katanungan mo na yun? Kasi yun din ang katanungan namin eh. Sir. So, hindi rin nila, sir, masabi sa akin yung kung ano talaga yung hindi nila focus, sasabihin na kwan. Kasi ang sinabi na lang sa'yo nagkamali kami ng pinasukan. Pero kung ano ang tunay dahilan, bakit mali yung pinasok nilang bahay o kaya sinadyang pasukin yung bahay na yon, sila lang nakakaalam. Di ba? Yes po, sir. Pero ang nakapagtataka, ang pinasok nilang bahay ay yung testigo namin dito 2 days ago bago nangyari yung raid na yon. Kasi lahat, walang kaplano-plano, lahat binayolate ninyo, tapos ang biktima pa, yung testigo namin dito. Kaya hindi nyo po kami masisisi, Colonel Reyes, na mag-isip na merong ibang dahilan. Di po ba? Yes po, sir. Yes. Marami po salamat. Colonel Reyes, isang tanong. Yes, sir. Yung operation na ginawa kay Salcedo, gaano kalayo sa bahay ni Rian Sales? More or less, sir, mga 200 to 300 meters, sir. Gaano kalayo? Yes, sir. Talaga may intensyon kayong puntahan sila. Gaano kalayo? 200 meters? Hindi Yes. yung pagkakataon na nagkamali kayo. Talagang pinuntahan nyo yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama doon sa PIDEA. At wala siya doon. Yun nga rin po, sir, hindi ko nga rin po alam kung bakit ganun, sir, yung Alam nangyari mo, sa operation nila, sir. Colonel Reyes, huwag ka na lang magsalita. Madidikdik ka talaga. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita, halatang halata. Alam mo, nakakainit ng ulo Colonel Reyes kasi actually we are trying to contemplate kanina na tama yung ginawa nyo pero it seems hindi ba tayo nahabag dito sa mga taong ito na walang gustong gawin lamang sabihin yung nalalaman nila sa hearing na to, tapos ngayon pipigilan ninyo para magsalita dito yung mga naglalakas na loob na yan. Wala nga mga pamasahe yung mga yan para pumunta dito At any rate, yes, Congressman Paduano. Chairman, actually established na yon na, kumbaga, established na yon na ang purpose ng operation is not for drugs. To intimidate the witness. Malinaw na yon. Kasi, kung titingnan man yung conduct, inamin naman ni Epe na nakabonet, nakaganon. Pwede bang nasa DEO ka? Drug Enforcement Unit ka, tapos nakabunit ka? Diba kung ang purpose mo is by bust? Diba linaw? Walang kagawa, walang local official, barangay official. Yun, Epe, pasensya ka na po. Kasi, ang sagot mo kasi paiba-iba. Second is, kanina may sinasabi, last na to, Epe, kanina may sinasabi kang dalawang operations. Dalawang target. Ano yung dalawang target? Naputol ka kasi tinanong ka ni Chairman kanina. Ang tanong ko, ano yung dalawang target na sinasabi mo? Sabi po, RD, si Epe mo lang tinatanong ko, ano yung dalawang target? sabi po, sir, nung team leader ng DET, sir, yun nga po, sir, nasa coordination nila, sir, ay si Christian Salcedo. Yun yung unang target, sir. At sinabi rin po, sir, sa akin na si Jonathan, sir, yung isa. Kaya nga po, sir, nung nalaman ko, sir, na gano'n na nakita ko na po, sir, na may mali, ay nag-act na agad po ako, sir. Nakita ko po, sir, na may mali nga, sir, doon sa kanilang operation kay Jonathan, sir. Nalaya, Epe, Eto ngayon, nire-reconstruct mo yung you're lying, Epe. Kasi nandito yung papel. Nandito yung papel sa akin. You never ask Captain Herrera about the two target operations.
Ang tinanong mo lang is yung operation kung kayo bang pumasok doon sa bahay ni Renilyn. Yes po sir, hindi ko naman po tinanong si Captain Herrera doon sa... Ba't mo sinasabi ngayon? Na gano'n, na nag-report sa'yo ng 2 target. Sir, ito na po ay based sa aming in-depth investigation sir, nung nangyari na nga po yan sir. Ha? Nagkaroon na po sir kami ng in-depth investigation sir. Hindi, sinasabi ko Epe, ito yung ano mo eh. Ito yung statement mo. Tinatanong ko kanina, nung pagtawag, then you mentioned about the 2 targets. Kaya nga kinuha ko sa iyo eh. Kasi, pwede mo talagang basahin lang. Pero yung actual na pangyayari, yung conversation with Captain Herrera, iba. Mr. Chairman, ako, talagang wala. Ang sinungaling to. Before I will move, Mr. Chairman, I will, let's give RD the chance to speak. Sige, RD, you're recognized. Thank you, Your Honor. Let me first explain to you what happened on the wee hours of April 24. Your Honor, there were 2 incidents. The first incident transpired at around 4 a.m., which led to the arrest of alias Ata, which is the subject of a PDEA coordination. The incident that the second incident that has transpired at around 3 a.m. was unlawful from the start because there was no police operation. Wala pong drug operation, walang implementation ng warrant of arrest, walang search warrant, Your Honor. So wala pong police operation na nangyari doon sa bahay po ng ating witness at yung naging biktima, Your Honor. Thank you, Your Honor. So, yung legitimate na operation is 4 a.m. Sorry, Your Honor, I stand to be corrected. 3:15. Mga 5, Your Honor, yung legitimate operation na merong coordination with PDEA, Your Honor. 5. Opo, Your Honor. Are there sure of that? Baka mamaya ikaw sasabit dito. 5:50, Your Honor. 5:50? Yes, Your Honor. Ito Ito, RD, better check your record. Kasi, though this is not a sworn statement, Mr. Chairman, but this is a statement under oath by Captain Herrera. Alam mo, RD, yung salaysay ni Herrera is only started 5:03. Yes, Your Honor, but I'm basing the time dito po sa spot report na ginawa po ng okay, that I cut this short, ha? Okay, that's the spot report. Okay, I will not fault you on that. Pero RD, ito makikita mo talaga na itong si Herrera, itong si ECD is lying. Nire-reconstruct niya yung events. Sabi mo 5:55, RD. 5:50, Your Honor. The conversation between Police Captain Herrera and CD is 5:13. Tapos sabihin mo, CD, hindi mo alam? 5:55, nangyari ang target, yung legitimate, allegedly legitimate. Pero 5:13, nag-usap na kayo ni Herrera. Ang tinanong mo sa kanya kung sila yung pumasok kay Renalyn. And he denied. Then may operation 5:55. Ba't hindi mo alam? Sir, yung hindi ko po alam, sir, yung kung nung tinanong ko sila, sir, nung pagpasok kay Renilyn, sir. Hindi. Pero prior, sir, nung conduct of operation, sir, talaga naman po, sir, na nagsabi sila sa akin na may drug operation sila, sir, sa Ransuhan. Pero, sir, yung itinanggi sa akin, sir,
yung pagpasok kay Renilyn. Pero yung Hindi, kaya nga, ganito CD. 503. Dito, 513. yes sir. Okay? Ang next operation, next target, kumbaga, because ang pagpasok kay Renilyn is 3 a.m. Yes sir. Opo sir. Nag-usap kayo 513. Yes sir. Tinanong mo kung silang pumasok, Yes sir. dininay. Yes sir. Pero tinuloy pa rin nila ang operation sa kabila. Yes sir. Nakang puta. Sorry, Chairman. Nag-usap kayo 5:30, tinanong mo sila kung sila pumasok. Dininay. Yes, sir. Tapos tinuloy nila sa kabila. Tapos Yes sir. tinuloy nila. Yun po sir yung nangyari diyan. Kaya po sir, kaya nga sinabi ko nga po sir sa So inyo. tinatanong mo isang bagay na hindi pa nangyayari. Yes sir. Kasi No. Yung binabanggit ko, tinusundan ko lang yung sinasabi ni Congressman Paduano 5:30, nagkausap kayo, tinatanong mo kung sila gumawa So, dininay nila. Tapos, pagdating ng 5:50, saka 5:50, di ba? Saka sila nag-operate. Yes sir. Kasi dininay nila sa akin sir, yung kay Renalyn sir. Yun sir yung nangyari sir. Tapos, Sir, alam mo, Epe, tingnan mo Sir, Epe, tingnan mo. sir, Sige. kung alam ko lang po sir na sila talaga yung pumasok kay Ma'am Renilyn sir, hindi ko po sir ipatutuloy yung drug operation kay Salcedo sir. Kasi sir, alam ko po sir, madidismiss na yan sir Kasi may mga prior na nangyayari sir na kapag nagkaroon sir ng isang drug operation, tapos kalapit din lang yung lugar at isa pa ring drug operation, nadidismiss na po sir yung pangalawa. Hindi na sir talaga po paniniwalaan yan. Members of this committee, the integrity of our committee is being attacked right now, and I believe that it is incumbent upon us to protect the interests of our witnesses, and our witnesses have experience, yung bagay na talagang kahit sino sa atin ay ayaw na maranasan. So much more that she is still here. In spite of the fact that it happens to her family. Mabigat yung nararamdaman ng ating pong witness ngayon. And I think it is only right that we do justice to this person, to this resource speaker. And by lying so many times a while ago, while we are discussing a lot of incidents, we can see that this person, yung former chief of police ng Quezon, huling-huli naman natin na nagsisinungaling. And it is upon the motion of this body na mabigyan po natin ng hustisya at mabigyan natin ng proteksyon ang ating pong hearing na to. Any motion? Mr. Congressman Nakop. In order for me to vote properly, may I be allowed to ask some questions from the Chief of Police? Yes, Chairman Akop, go ahead. Thank you. Epe, 3:15 yung pagpasok doon sa bahay ni Jonathan, di ba? Yes po sir, yun po yung sinabi ni Ma'am Renilyn sir. Tapos yung 5:50 doon sa isa. Yes po sir. Okay. Tapos sinabi mo kanina, tama ba yung sabi ko na kasama si Jonathan at saka yung Salcedo sa target ninyo? Yun po yung sinabi sir sa akin ni Captain Herrera sir. Kailan niya sinabi yun? Sir, dito pong sir na nagkaroon na sir ng ng problema sir dito sa yung nagkaalaman na nga po sir ng umaga sir. Kasi sir, ang alam ko po sir ay si Salcedo sir yung yung target sir based sa PIDEA coordination sir at saka sa IR. So, ibig sabihin, from the very start, ang alam mo na target iisa, hindi kasama yung witness namin dito. Yes sir. Yun. Alam mo ba na normally, hindi kung by bus yun, bakit kailangan pumasok sa bahay? Yun din po sir yung nakita kong mali nga sir na ginawa nila. Kaya nga po sir nung nagkaroon ako ng in-depth investigation, pinakasuhan ko po sir, pinakulong at saka kinasuhan po ni Ma'am Renalyn sir. Kasi pag pumasok ka sa bahay, kung na-filean nyo ng kaso ng violation of domicile, pag you do it during night time, tataas yung penalty. If you read the law,
tataas yung penalty because yung ginawa niyong katarantaduhan na pumasok sa bahay ng may bahay sa oras ng gabi ay aggravating circumstance yan sa crime of violation of domicile. So, hindi alam ng mga tao mo ito o hindi mo rin alam, kaya dapat sinabihan mo yung mga tao mo, magkocontact kayo ng bypass, hindi dapat pumasok sa bahay. Kasi, pag pumasok ka sa isang bahay, dapat may search warrant ka na eh. Di ba? Yes, sir. Oh, pero yung bang kay Salcedo, saan nangyari yung bypass? Sir, hindi ko na po napagtuunan ng pansin yun, sir. Hindi ko na po alam dahil nakapokus na po ako that time kay Mama Renalyn, sir, nung Yes, nagkaroon po ng pero- investigation, sir. Kinuha rin po ba, nakuha ba si Mr. Salcedo? Ang alam ko po, sir, Positive ba yung operation na yon? yes, sir, sa pagkakaalam ko po, sir. So, paano siya hinuli? Sa loob ng bahay? Saan kinondak yung bypass din doon? Sir, yun nga po yung ano ko, sir, hindi ko na po napagtuunan, sir, dahil kahit tanongin niyo po si Ma'am Renalyn, hindi na po ako bumitaw sa kanya, sir, dahil gusto ko po talaga, sir, mapapile yung kaso, sir, at mas secure ang kanyang kaligtasan, sir. Thank you, Mr. Chair.